Baka naman si Mang sa likod. Kaya, basket na pa. Saan ka galing? Walang kapat doon eh. Ilang oras tayo makapag? 47 minutes na. Saan naman ang date? Tapos napaka-stuck time ha. Wala pa yung laglag yata nito. Yes, Kap, na ano Kap, nalista ko lahat Kap. So ito na talaga yung mixture niya Kap, na same dun sa Old Raven. Blades! Yes! Firing! Blades! Good day mga kasimangista. Ayan nga po, nakita nyo ang ating bagong helicopter na si Hornets. Pinakikilala ko sa inyo si Hornets. Yan po ang ating magiging kasama sa ating pangingisda sa laot. So, piniprepare po natin yan para ma-test flight natin at masubukan ang kanyang performance sa ating helicopter. Para lang sa ganun, pag dinala ito sa laot, sigurado po tayo na safe and talagang panglaban na po ito sa pangingisda at healthy siya. So, ayan guys. At mayroon tayong ilang oras dito para matest ito. Para lang sa ganun, pag dumating to sa laot, siya ay ating makasama sa paghahanap ng isda. So, ito na po yung ating mga kasama. So, mga ilang araw na lang po siguro, mga kasimangista, ay magkikita-kita na tayo sa laot at makakapaghanap na tayo ng isda. Yun ang ating trabaho. So, sa bago lang po sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel ay ganito po ang ginagawa ko tuwing magte-test flight ako. Kailangan kong masubukan yung capability nito, yung endurance nito, at nang sa ganon, kampante tayo na maghahanap tayo at magtatrabaho sa laot kasama siya. So, yan nga po pala si Hornets. So, blue helicopter natin. So, ayan. From time to time, makikita nyo sa vlog ko itong ating helicopter na ito. Dahil ito nga po ay galing sa US, bago po itong overhaul. At good as new ito guys. Good as new. So, hindi naman po porky galing sa manufacturer ay ready na talaga. Kailangan po talaga dumaan sa series of test flights, take off and landing, ma-check natin yung engine niya, yung mga gauges niya, plus mga instruments niya guys. So, yan po ang procedure na dapat natin gawin kahit na tayo ay may bagong helicopter. Yan po ay may mga timing pa rin guys. Ita-timing pa rin yung lahat ng dapat i-timing tulad ng mga magneto, tapos ma-check yung mga endurance nito. Ayan, tumake off nga kami dyan. First take off niya dyan for the day kasi nag-ground maneuvers ako dyan. Yeah, suddenly nag-take off na nga ako dyan para nasa ganun makita ko yung power setting niya, kung gaano kalakas siya at kung gaano siya tatagal sa taas. Pero ito po, sa tingin ko medyo mas matipid po ito kung dun sa puti na ginagamit. Kasi ang ginawa po namin dyan ay nag-take off and landing tayo para tsaka yung power assurance niya. Kasi yun po ang pinakamahalaga dyan, yung power assurance niya na kahit mabigat ka, ay kaya niyan to make off in a certain power na application na binibigay mo. So, from time to time, makikita mo nagtitake off and landing para makita natin yung performance niya. Kung ito ba ay tama doon sa dapat ay inaasahan natin na power na at the same time, kung full load tayo, full tank tayo, puno ang gasolina, tapos puno ang pasahero, kung malakas po talaga siya. So, yun po ang may bibigay ko ngayon sa inyo, may babahagi ko sa inyo. Enjoy the sight guys. Enjoy kung ano makikita nyo dyan outside. Yan. Parang na rin po kayo lumilipad guys. So, yun po ang ating mga procedure na ginagawa dito. So, nasa ganon, makasigurado tayo na safe and secure tayo pag tayo lilipad. So, yan. Over Batangas tayo dyan. Yan, bundok ko yan. Part na yan ng
papuntang Tagaytay. So, somewhere in Philippines, guys. So, ayan. Chine-check din natin yung radio natin dyan, guys, kasi medyo may discrepancy yung radio niya. So, dyan po sa test flight, dyan mo na lahat makikita ang sakit or mga kakulangan na dapat si-adjust, observe lahat ng mga pinapakita ng helicopter. Kaya tayo nagte-test flight, guys. So, makikita nyo bakit ang area ko isa lang sa ngayon. So, dyan lang po tayo allowed na mag-test flight. Dyan lang yung clearance natin. So, dyan lang kung sa dyan kayo mag-airworks na tinatawag. So, hindi po pwedeng lumayo dyan. At kasi tayo ay nagmo-monitor din sa tower dyan. Kahit na wala tayo sa Manila, kailangan nating mag-monitor sa radio na sa ganon ay alam natin yung traffic. Nasabi ko na nga sa mga previous nating vlogs, guys, na yung traffic is yung mga naglanding at nagte-take off na helicopter or aeroplano sa ating sa airport natin, sa Manila International Airport. So ngayon pa-landing kami dyan. Check ko muna kung maganda yung approach niya, walang ibang discrepancy. So ayan, take off and landing, parang sa ganon mabanat-banat ang buto, guys. So, kasi pagka ganyan na galing overhaul, talagang yan ay tinetest flight tayo. Paulit-ulit tayo dun, guys. At kahit nga bago, sabi ko nga, kahit bago, talagang yan ay tinetest flight. O another take off again, para makita natin doon sa unang angat natin, sa pangalawa, ganun pa rin. In-observe natin yung mga oil pressure, oil temperature, yung mga temperatura ng makina, tapos yung power niya, kung ganun pa rin, hindi siya humihina or walang ibang abrupt na changes sa ating mga gauges. So guys, so dun sa mga interesado talaga, yan po yung ating pinaperform. So, buti naman po maganda ang panahon at medyo kahit may hangin-hangin ay maganda rin po kasi kung may hangin-hangin para masubukan natin kung kahit na nasa likod yung hangin natin ay kaya pa rin natin maka-take off and landing nang walang ibang aberya or nagkukulang tayo sa power, guys. So, ayan, take off and landing muna tayo for the meantime. And then, ayan, another take off yan para naman sa makalayo-layo tayo ng konti at nasa ganon ay tingnan natin kasi pagka sa mga unang take off and landing, dyan muna tayo sa malapit, ino-observe natin lahat yung performance niya, and then afterwards pwede na tayong makalayo-layo kapag nakita natin na maganda yung ating performance ng makina. Usually talagang makina yung ating chine-check, kasama na po yung mga gauges ng makina dyan, kasama na yung radio kung nakakarinig tayo ng transmission mula sa airport, plus yung mga flight controls, guys, kung sumusunod yung pag sinipaan mo ng sa pedals, binigyan mo ng sa collective at saka sa cyclic. So and so forth. Marami pong talagang ginagawang test dito bago ito totally masabi natin na operational or pwede na itong ilipad kahit saan man, especially sa laot, guys. So yan, kitang-kita nyo yung mga view at ang ganda ng panahon. Kaya enjoy watching, guys, at maraming salamat pagsubaybay sa inyong kasimahang isda. At palagi po akong nakita nyo lumilipad sa ngayon dahil nga sa busy ako dito sa pagte-test flights nitong ating Sea Hornets. Para nang sa ganon, maisakay na natin to sa barko at makabalik tayo sa laot, guys, para makapangisda. Yan. Doon po sa mga nagtatanong, guys, na bakit may helicopter. So malaking tulong po ito sa fishing natin kasi napakalawak po ng Pacific Ocean para maghanap ng isda. Isa po ito sa pinagmumuhunanan ng company at madami po talagang helicopters doon sa Pacific Ocean na naghahanap ng isda. Isa na po tayo doon sa kasama doon sa mga fleet na may helicopter, guys. So, ayan muna. For the meantime, magandang umaga. Shout out po sa ating 481,000 followers sa Facebook page. Ganon din po sa ating YouTube channel. Nasa 52,000 subscribers na po tayo. Ayan. Makikita nyo mga site dyan. Enjoy sightseeing tayo dyan. At habang inoobserbahan natin yung performance nating helicopter.
thank you guys at sana po patuloy kayo sumubaybay sa akin at patuloy nyo ako suportahan dito po sa ating mga video na pinopost. Yan. Thank you guys and good morning. May mga kasunod pa po tayo mga video dito para na sa ganun makita nyo po ang inyong kasimangis na at maraming salamat ulit. Ayan.